Nakuhang bilang labandera ang babaeng si Nelma. Mula kasi ng mga liwa ang asawa niya ay halos masubsob na siya sa lupa para lamang makaraos sa isang araw. Anak, samahan mo ako mamaya sa bagong magpapalabada sa akin. Walang magbabantay sa'yo dito. Talaga po, ma? May bago po kayo suki? E di may pera na tayo, ma? Oo anak, yung magandang bahay ron sa kabilang kanto. Sige po, ma. Sasamahan po kita mamaya. Maglaro muna po ako. Dala-dala ang palanggana at tinungo na nila ang bahay ng kanyang bagong amo. Nang nasa gate na sila ay sinalubong sila ng isang magandang babae. Mukhang mamahalin ang suot nito at kumikinang pa ang mga alahas sa leeg at tenga. Tiningnan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Nahihiya si Nelma dahil batid niyang mukha siyang gusgusin. Bakit nagdala ka ng bata? Magtatrabaho ka, hindi ka mamamasyal, sabi ng senyoritang babae. Pasensya na ho kayo ma'am, wala kasing maiiwan sa anak ko. Tiningnan ng babae ang anak niyang si Divine. Nakaramdam ng konting takot ang bata dahil hindi ito sanay sa mga ganong tingin. Sige, sa susunod hindi ka na pwede magdala ng anak. Celestina ang pangalan ko, pero tawagin mo na lang akong senyorita. Sige, pwede ka nang magsimula ngayong gabi, wika ng senyorita. Maraming salamat po, tugon ni Nelma. Siya nga pala, gabi ka lang pwede maglaba rito at bawal kang umabot ng 10:00 ng gabi. Dapat 9:00 pa lang, tapos ka na, paalala ng mayamang babae. Sige po, tatandaan ko po, magalang na sagot ni Nelma. Matapos ang usapan ay umalis na rin ng bahay ang senyora. Anak, huwag kang masyadong malikot. Mamahalin ang mga gamit dito. Hindi natin mababayaran kung sakaling may masira ka. Naintindihan mo? Sige po, ma. Pero mama, bakit po walang tao? Tayo lang po nandito. Nagtatakang tanong ng bata. Napaisip din si Nelma sa sinabing iyon ng anak. Maging siya rin kasi ay nagtataka kung bakit walang kasama ang senyorita sa bahay. Kaya pala aniya kumuha ito ng labandera dahil wala pala itong kasambahay. Huwag mo nang pansinin. Sabi niya po kanina, hindi na ako sasama sa susunod. Ikaw lang po mag-isa. Paano po yan, ma? Hindi po kayo matatakot dito? Nag-aalalang tanong naman ni Divine. Huwag mo intindihin nga iyon, anak. Sige na, wika ni Nelma. Pumunta agad sila sa likod ng bahay, kung saan naroon nakatambak ang gabundok na labahan. Napapailing na lamang si Nelma dahil sa tagal na niyang naglalaba, iyon ata ang pinakamaraming niyang lalabhan. Nako, parang bundok na ito sa dami, sabi ni Nelma. Kaya natin yan, ma, sabi ni Divine. Oo anak, kaya simulan na agad natin para maaga agad tayong makauwi at makapagpahinga. Sandaling iniwan ni Nelma ang anak upang maghanap agad ng sabon. Ang sabi kasi ng senyorita ay nasa kusina ang sabon. Sa laki ng bahay ay hindi agad nahanap ni Nelma ang kusinang iyon. Habang naghahanap ay napadaan siya sa sala. Napahinto siya nang tingnan ang mga painting na nakadikit sa pader. Hindi niya malaman kung mamamangha ba siya o matatakot. Ang ganda sana ng painting, kaso bakit puro demonyo? Bulong niya sa sarili. Napalingon siya sa kaliwang banda nang may marinig siyang kalabog. Nang gagaling iyon sa isang pinto na nasa dulo. Divine? Tawag niya sa anak sa pag-aakalang naglilikot na naman ang bata. Ngunit walang sumasagot sa kanya, kaya hinayaan na lang muna niya at pinagpalagay na baka gawa lang iyon ng mga daga. Nakalipas ang ilang sandali
ay nahanap rin niya ang kusina at nakita niya na rin ang sabon. Isasara na sana niya ang kabinet nang may napansin siyang bakas ng kamay doon. Nagtataka man ay hindi na lang niya ito pinagtuunan. Mama, may bang kasama tayo dito? Wala po siyang kasama dito? Biglang tanong ni Divine sa kanyang ina. Wala naman yata. Bakit anak? Tanong din ito kay Divine. Kasi, may nakita po akong anino. Nandun po sa taas ng bubong. Akala ko po ikaw po yun eh. Paliwanag ng bata. Anino? Opo, nandun po oh. Idinuro ng bata ang kanyang daliri sa itaas ng bubong ng bahay. Baka naman pusa lang yun, anak. Hindi po ah. Maliit naman yung pusa eh. Pamimilit pa ng bata. Kilala niya kasi ang batang si Divine. Madalas ito makakita ng mga bagay na siya lamang ang nakakakita. Kumbaga, katulad ng ibang bata, aktibo rin ang imahinasyon nito. Itinuon na lamang ni Nelma ang kanyang atensyon sa mga labahin, habang ang anak naman ay palingon-lingon lang sa paligid. Aminado ang babae na kahit pilit niyang ibahin ang takbo ng utak niya, naiisip pa rin niya ang mga kakaiba niyang nararamdaman. Hindi na lamang niya iyon pinapahalata sa anak. Pero ano pa nga ba ang magagawa ni Nelma? Kailangan niya ng mapagkikitaan. Katwiran na lamang niya ay nasa isip lamang ang takot. Makalipas ang halos 1 oras, nag-aanlaw na ang babaeng si Nelma. Malapit na ang itinakdang oras ng kanyang senyorita, kung kaya't minamadali na niya ang ginagawa. Mama, nahihipo ako. Biglang sabi ni Divine. Diyos ko, sumabay ka pa. Alam mo namang nagmamadali ako. Sige na, pumasok ka doon. Hanapin mo ang banyo. May inis na wika ni Nelma. Nagmamadali ang bata na pumasok sa bahay na iyon. Hindi na naisip ni Nelma na maaaring makasira ang kanyang anak. Wala pang ilang minuto ay nakarinig na agad si Nelma ng kalabog sa loob ng bahay. Divine! Sigaw niya na habang natataranta. Dali-daling tumakbo ang babae papasok ng bahay. Kinakabahan ang babae nang hagilapin ang anak. Divine! Nasaan ka ba? Sigaw ulit ni Nelma. Narinig na lamang niyang umiiyak ang anak, kung kaya't dali-dali niyang pinuntahan ang kinaroonan nito. Naabutan niya si Divine na nakaupo sa sahig at nakatingin sa pintong nandoon. Mama! Tanging sambit ng bata at itinuro ang pinto na bahagyang nakabukas. Dahan-dahang lumapit doon si Nelma. Pinagpapawisan siya ng malamig at kinakabahan noong mga sandaling iyon. May naririnig siyang mga mahihinang kaluskos. Sino yan? Tanong ni Nelma sa madilim na silid. Nang sumilip siya ay may naaninag siyang mga mata na tila ba kumikinang at ito ay kulay pula. Halika na anak! Mabilis na inilabas ni Nelma ang kanyang anak. Hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Maging siya ay wala ring ideya kung ano nga ba ang nilalang na nasa loob ng silid na iyon. Dahil sa takot ay hindi na naayos ni Nelma ang pagbabanlaw. Isinampay na lang niya ang mga damit kahit ito ay may kunting sabon. Pagkatapos ay nilisan nila ang lugar na iyon at hindi na hinintay ang senyorita. Tila ba nagsisisi siya sa tinanggap niya na alok nito. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, ay napansin ni Nelma na tulala ang kanyang anak. Divine, huwag kang mag-alala, hindi na tayo babalik doon, sabi niya sa bata. Mama, yung nakita ko doon hindi po tao. Pangit po yung mukha niya. Nakakatakot po siya, ma. Mababakasan ang labis na takot sa mga mata ng bata. Oo anak, pangako, hindi na kita ilalapit doon. Habang andito si mama, hindi ka mapapahamak. Kinabukasan, maaga pa lang ay may kumakatok na sa kanilang pintuan. Senyorita? Sambit ni Nelma.
Hindi pa natapos ang iba mong nilabhan. Bumalik ka mamayang gabi, wika ng senyorita. Agad na bumalik sa sistema ni Nelma ang katakot-takot na naranasan nilang mag-ina. Senyorita, hindi na po ako tutuloy. Nagsalubong agad ang kilay ng senyorita nang marinig ang sinabi ni Nelma. At bakit? Nagkausap at nagkasundo na tayo, di ba? Tugon ng babae na may pagtataray ang boses. Ano kasi, hindi ko kayang iwan ang anak ko sa bahay. Dahilan na lamang ni Nelma. Isama mo ang anak mo. Nagtayuan ang mga balahibo ni Nelma sa ideyang sinabi ng senyorita. Hindi siya makakapayag na muli silang makakaranas ng katatakutan kung kaya't mariin pa rin siyang tumanggi. Hindi na po, ma'am. Magtitinda na rin po kasi kami ng isda sa palengke, sabi ni Nelma. Tiningnan siya ng masama ng babae. Napayuko na lamang si Nelma. Siguraduhin mo lang na wala kang sasabihin sa iba, wika ni senyorita. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Nelma noong mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay alam ng senyorita na may nalalaman na rin siya. Makalipas pa ang ilang araw ay nakautang ng pera si Nelma para mamuhunan sa pagtitinda ng isda. Hindi na rin nagparamdam sa kanya ang senyorita. Habang naglalakad ang mag-ina pauwi ng kanilang bahay, may narinig na tsismis si Nelma. Hindi niya maiwasang hindi makinig, lalo pat napukaw nun ang kanyang atensyon. Grabe nga yun, biruin mo, pinatay lang ng ganun. Hindi kaya aswang ang pumatay sa kanya? Aswang? Oo, hinigop lang yata ang dugo niya, tapos kinuha laman loob. Yan ang mga usap-usapan na narinig ni Nelma. Bahagyang nabahala si Nelma. Ilang araw na rin kasing may mga kalalakihan ang napapabalitang nawawala. Kung hindi po totoo yung aswang, ano po yung nakita ko? Agad na tinakpan ni Nelma ang bibig ng kanyang anak. Ano ka ba? Sabi ni Nelma na halata sa muka ang pagkabahala. Kinakabahan siya sa posibilidad na balikan sila ng senyorita. Bakit po? Tanong ng bata. Basta, hindi mo pa maiintindihan. Sagot niya. Naglakad na lamang ng mabilis ang dalawa. Gabi na rin kasi nung mga sandaling iyon, kaya delikado na sa daan. Lalo pat hindi naman gumagana ang ilan sa mga ilaw ng poste sa kanilang baryo. Pagpasok nilang dalawa sa bahay, nagtaka si Nelma kung bakit nag-iba ang pag-aayos ng kanilang lamesa. Tila ba nausog ito ng kaunti. Paglingon ni Nelma sa bintana, napasigaw na lamang siya nang makakita roon ng isang lalaki na kulubot ang mukha. Mahaba ang tenga at ang mga kuko nito ay tila kutsilyo na sobrang talim. Anak, isara mo ang pinto! Sigaw ni Nelma, sabay dampot ng itak na nakasabit sa dingding. Tulungan niyo po kami! May aswang! Tulong po! Sigaw ni Divine sa pagnanais na marinig ng mga kalapit na bahay. Makailang kaluskos ang naririnig nila sa kanilang bubong. Mama, totoo po yung aswang. Sabi pa ng bata. Nanginginig ang tuhod ni Nelma sa takot. Hinarangan niya ang anak para protektahan ito sa banta ng aswang. Mga kapitbahay, may aswang dito. Tulungan niyo kami! Paulit-ulit na sigaw ni Nelma. Hanggang sa maramdaman na lamang nila na tila wala na iyon sa paligid. Narinig na lamang ng mag-ina na mayroon ng mga tao sa labas ng bahay. Pagbukas nila ng pinto ay nandun na pala ang mga residente. Hindi na nagdalawang isip pa si Nelma. Bago pa siya maunahan ng senyorita, nagdesisyon siyang ipagtapat sa mga tao ang sekreto nito. Alam ko kung nasaan ang aswang. Nasa malaking bahay na nasa dulo ng baryo, sabi ni Nelma sa mga iyon. Dala-dala nila ang kanya-kanyang sulo. Ang iba naman ay may mga itak. Sa bukana pa lang ng bahay ay inabutan na nila ang magandang babae.
Tinalian na agad nila ng lubid ang kamay. Sa paghahalughog ng mga tao sa bahay, nakita nila ang isang nilalang na nagtatago sa madilim na silid. Tatangkain pa sana ng aswang na makalabas ng bahay, ngunit hindi na siya nakaligtas sa matatalim na itak ng mga tao. Bagsak ang aswang sa sahig hanggang sa hindi na makagalaw. "Isa kang traidor! Pagbabayaran mo ito!" wika ng senyorita. Hindi na lamang iyon pinansin ni Nelma. Tatangkain pa sanang makawala ng babae, ngunit binaril na lang siya bigla ng isa sa mga residente. Pagkatapos ng eksenang iyon, may natuklasan silang underground na kung saan may mga kalansay ng tao ang nakita nila roon. Naging mapayapa na rin ang kanilang baryo mula nang mapatay ang aswang. Maraming salamat po. Hindi niyo po ako iniwan sa aswang. Nakangiting wika ng bata. "Hinding-hindi ako papayag na ikaw ang mabiktima," sagot ni Nelma.